Proclamation from the Holy Gospel according to St. Luke. The shepherds went in haste to Bethlehem and found Mary and Joseph and the infant lying in the manger. When they saw this, they made known the message that had been told them about this child. All who heard it were amazed by what had been told them by the shepherds. And Mary kept all these things, reflecting on them in her heart. Then the shepherds returned, glorifying and praising God for all they had heard and seen, just as it had been told to them. When 8 days were completed for his circumcision, he was named Jesus, the name given him by the angel before he was conceived in the womb. The Gospel of the Lord. Nasa dako na po tayo ng Ebanghelyo mula kay San Lucas. Kita ho natin ang daloy ng ating pagninilay sa kapistahang ito ng mahal na ina bilang ina ng Diyos at ina na rin natin. Sa unang pagbasa, ang ating tinutukan ay ang blessing, pagpapala. Ang Diyos ang nagpapala. Siya ang talagang tagapagbigay ng pagpapala. Pero yung pagpapala niya, ang kalinga niya, ang kapayapaan niya, ay dumarating sa atin sa pamamagitan ng ina, ama, nina Aaron, mga anak niya, mga pari. Hindi tayo ang tagapagpala, ang Diyos. Pero tayo sana ay maging daan, daluyan ng pagpapala ng Diyos. Sa ikalawang pagbasa mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Galacia, nakita natin ang pagpapala ng Diyos ay hindi bagay, gamit, o kung anong bastang kayamanan, kundi ang kanyang anak. Ibinigay niya ang kanyang anak. At itong anak niya ay naging tao sa pamamagitan ng isang babae. Naging tao sa pamamagitan ng Inang Maria. At ang Diyos hindi na malayo. Yan ang pinaka-blessing. Kasama na natin ang Diyos. Kapatid natin si Jesus. At dahil kapatid, tayo rin ay mga anak na ng Diyos. Pwede na tayong tumawag sa Diyos, Ama. Salamat kay Jesus. At tagapagmana na rin tayo ng buhay na walang hanggan tulad ni Jesus. Yan. Sana po, laging si Jesus ang blessing. Kaya katatapos lang ng Pasko, minsan ang mga tao, parang ang gustong blessing ay sana yung sobre. No, sana yung kahon na kabalot, sana yung cake, sana yung hamon, sana yung keso. No, hindi naman masama lahat yon. Pero kung wala yon, meron pa ring blessing. Si Jesus. Kaya lang minsan pag nagbigay tayo, pag may lumapit sa ating inaanak, ano ho regalo ko? Pag sinagot natin, si Jesus, palagay ko sisimangot. Parang, si Jesus? Yun ang tinuturo sa atin. Siya ang blessing. At naging anak tayo ng Diyos, naging tagapagmana. Sa Ebanghelyo, nakatutok kay Maria at kay Jose. Ang maganda namang tanungin po, paano nga ba natin tatanggapin ang biyaya ng Diyos? Lalo na si Jesus. May mga bagay po sa Ebanghelyo. Ang una po, nung narinig ni Maria, ni Jose, yung balita ng mga pastol. Yung nakita nila yung mga anghel na nagsabi na yung bata ay ang anak ng Diyos, ay ang Mesiyas. Narinig yan ni na Maria. Anong una nilang reaksyon? Sila ay namangha. Pagkamangha sa blessing. Alam nyo, minsan nawawala na yan. Hindi na tayo namamangha. Parang ordinaryo na lang. Minsan nga, parang wala lang.
Wala na yung, uy, nginitian niya ako. Manghang-mangha kayo, no? Uy, binati niya ako. Uy, naalaala ako. Uy, mahalaga ako. Yung pagkamangha na nagiging appreciation, pagpapahalaga. Namamangha pa ba tayo sa mga blessings? Pag gumising tayo sa umaga, namamangha pa ba tayo? Pag nakita niyo ang inyong asawa, namamangha pa ba kayo? Ba't kayo nagtawanan? Pag nakita nyo ang ating pagkain, namamangha pa ba tayo? O parang baliwala lang? Ang ikalawa po, pinahalagahan ni Maria ang lahat ng ito. Pagpapahalaga. Ang tunay na blessing, regalo ng Diyos, hindi binabasta-basta. Pinahahalagahan. Sabi po ni Pope Francis, ang mundo natin ngayon, mundo ng tapon. Pero ang biyaya na pinahahalagahan, hindi mo yan itatapon. Ang tinatapon lang natin, yung ang tingin natin ay hindi naman treasure, hindi blessing. Nakakalungkot minsan, pati tao, tatapon. Pati mga mahahalagang values, kaugalian, tatapon. Hindi na natin napapahalagahan. So pagkamangha, pagkagulat, and then treasure, pahalagahan. Ikatlo po, pinagnilayan ni Maria. Dinala yung pagkamangha niya, dinala yung pagpapahalaga sa katahimikan, panalangin. Doon po sa tahimik na panalangin, doon lalong lumalalim ang pagpapasalamat. Siguro, dahil ang mundo natin puro naingay, takbo tayo rito, takbo roon, no? Minsan kulang na sa pananahimik, pagninilay, reklamo tuloy tayo ng reklamo. Hindi na natin nakikita ang mga blessings, lalo na ang presensya ni Jesus. Ang taong nananalangin tulad ni Maria, tumatahimik, may nadidiskubre na mga biyaya ng Diyos. Pagkamangha, pagpapahalaga, pananalangin. At ang panghuli po, pinangalanan ni Maria ang bata, Jesus. Yan din. Sana sa bawat blessing na natatanggap natin, bigyan ng pangalan. Si Jesus, kapiling natin. Yan man ay sa masarap na pagkain, sa magandang panahon, sa isang ngiti ng isang bata, o may tumulong sa inyo na nagtumawid ng kalye, o merong nag-ambag sa inyo, bigyan ng pangalan. Narito si Jesus. Kapiling ko si Jesus. At huwag tayong mahihiya, bigyan niya ng pangalan. Itong natututunan natin kay Maria, ang ina ng pagpapala na si Jesus. Sana ganun din po tayo. Mamangha, pahalagahan, manalangin, pangalanan ang blessing, si Jesus. It has been a while now since we started this program in 2008. From day one, you have been with us, our dear friends, assisting us with open hands. We are inviting you once again to be our partners in this ministry. Following the mandate of the Lord to bring the good news to all, we can continue to broadcast and reach more people with your support, bringing the good news to them through television and the internet. Friends, your offering would be very much appreciated. Thank you. May the Lord reward you 100-fold.